Si Philip, isang Canadian pastor na asawa ni Carissa, ay halos perpektong modelo na bilang isang lalaki sa mata ng nakararami. Mabait, palakaibigan, matalino at makadiyos. Sa paningin ng kanilang mga kaibigan at simbahan, ang pagsasama nila ay parang isang kwento ng happily ever after. Parang match made in heaven, sabi nga nila. Ngunit noong gabi ng October 17, 2011, nagbago ang lahat ng isang tawag sa 911 ang gumimbal sa kanilang tahimik na buhay. Sa pagtatapos ng tawag na iyon, isa sa kanila ang tuluyan ng nawala. Ngayon, samahan niyo akong balikan ang kontrobersyal na kaso na yumanig sa Filipino community sa Toronto, Canada. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Si Carissa Darwin ay ipinanganak noong November 1981 sa Pasay City, Manila at lumaki bilang panganay na anak ni Ramon at Maria Cherita Darwin. Noong siya ay 13 years old, lumipat ang kanilang pamilya sa Canada sa pag-asang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Doon, kasama niya ang nakababatang kapatid niyang si Hannah sa kanilang bagong buhay. Kilala si Carissa bilang mabait, matalino at mapagbigay, mga katangiang dala niya hanggang pagtanda. Pagkatapos ng high school, nag-aral si Carissa sa University of Toronto at nagtapos noong 2006 bilang isang honor student sa kursong Bachelor of Science in Human Biology and Archaeology. Dahil sa kanyang academic excellence at glowing recommendations mula sa mga professor, mabilis siyang nakakuha ng trabaho bilang casualty underwriter sa isang kumpanya sa Berkeley, Canada. Bukod sa kanyang trabaho, aktibo rin si Carissa sa mga gawain sa simbahan, partikular sa Baptist Church community, kung saan madalas siyang tumulong sa iba't ibang outreach programs. Sa mga ganitong gawain niya, nakilala si Philip Grandin, isang masayahin, confident at outgoing person. Bata pa lang, competitive na si Philip. Noong 17 years old siya, naging runner-up siya sa Paris Fair Ambassador Competition. Sa high school, kinilala rin siya bilang Outstanding Boy of the Year noong 2004. Matapos magtapos, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa seminary at noong 2007, nagtapos siya ng bachelor's degree in Theological Studies. Hindi nagtagal, nagsimula si Philip bilang pastor sa Ennerdale Road Baptist Church at dito nakilala si Carissa. Ang kanilang simpleng pagkakaibigan ay nauwi sa isang relasyon at dahil pareho silang may matinding paniniwala sa Diyos, marami ang naniniwalang sila'y destined para sa isa't isa. Nagpakasal sila noong October 11, 2008 sa Jorvis Street Baptist Church. At mula noon, magkasama nilang ginampanan ang kanilang papel bilang servant ng Diyos. Bukod sa pagiging pastor, naging assistant pastor din si Philip sa Parklow Ambassador Baptist Church mula 2008 hanggang 2010. Kasabay ng kanilang paglilingkod sa simbahan, nagtayo sila ng kanilang simpleng tahanan sa Scarborough at nagsimulang mangarap ng sariling pamilya. Sa kabila ng pagiging masigla at masayahin ni Carissa, hindi lingid sa karamihan na may iniinda siyang problema sa kanyang atay. Pero sa halip na magreklamo, nanatili siyang positibo, kaya't marami ang humahanga sa kanya. Sa paglipas ng 3 taon ng kanilang pagsasama, mas lalo pang naging masaya si Carissa nang malaman niyang siya ay nagdadalang tao. Agad nilang tinawag ang sanggol sa sinapupunan bilang Jelly Bean. Ngunit noong October 27, 2011, imbes na masayang pag-aabang sa kanilang anak, isang trahedya ang nangyari. Tumawag si Philip sa 911, tila gulat at desperado para humingi ng tulong. Sinabi niyang nakita niyang wala ng buhay si Carissa. Nalunod daw ito sa kanilang bathtub. Nagulat ang buong simbahan sa balita. Para sa ilan, maaaring ang kanyang kondisyon sa liver ang dahilan kaya siya nawala. Sabi pa ng iba, baka ito'y isang paraan para matapos na ang kanyang paghihirap. Inilibing si Carissa at ang kanyang sanggol sa Mount Pleasant Cemetery at nagpatuloy ang kanyang pamilya, lalo na si Philip, na harapin ang buhay sa kabila
ng pagkawala ng kanyang asawa. Marami ang naawa sa pastor, isang mabuting tao na iniisip nilang hindi karapat-dapat dumaan sa ganitong pagsubok. Pero nagulat ang lahat noong May 4, 2012, 6 na buwan matapos ang pagkamatay ni Carissa at ng kanilang anak, biglang inaresto si Philip ng mga awtoridad. Ang dahilan, siya raw ang responsable sa pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Sa imbestigasyon, mariing itinanggi ni Philip ang akusasyon sa kanya. Sabi pa niya, noong gabi ng October 17, 2011, nasa labas siya at nagjo-jogging. Pagdating niya ng 10:45 PM, nadatnan niya si Carissa na wala ng malay at nakalubog sa bathtub. Sa kabila ng kanyang pahayag, may mga bagay na naging dahilan para magduda ang mga investigador, tulad ng paraan ng kanyang pag-handle ng sitwasyon nang tumawag siya sa 911. Emergency, police, fire, Ambulance. stay on the phone, I'll put you through, hold on. Toronto Ambulance, where do you need us? 12 Marsh Road. Sorry, 12 Marsh Road? 12 Marsh Road. And what is the closest major intersection? It's Birchmount and St. Clair or Birchmount and Danforth Road. Okay, and is this a house or an apartment? It's a house. What's the telephone number you're calling from? Mga 5 minuto pa lang mula nang magsimula ang tawag sa 911, inutusan na ng operator si Philip na alisin si Carissa sa bathtub. Pero 2 beses niyang sinabi na hindi niya kaya kasi madulas at mabigat ang katawan ni Carissa. Nang pumasok na ang ika-6 na minuto, nagawa niya ring alisin si Carissa at nagpatuloy siya ng CPR ng mga 4 na minuto. Sa huling parte ng tawag, maririnig mo ang paulit-ulit na bilang ni Philip habang binibigyan niya ng CPR si Carissa. Pagkatapos ng 10 minutes, dumating na ang ambulansya at dito na naputol ang tawag sa 911. Iniharap sa kanya ang autopsy report at dito sinabi na ang sanhi ng pagkamatay ni Carissa ay pagkalunod. Sa toxicology report, natagpuan sa katawan ni Carissa ang gamot na Ativan, isang uri ng tranquilizer na kadalasang inirereseta sa mga may insomnia o seizures. Isa itong gamot na pampakalma at may mga side effects gaya ng pagpapalakas ng antok. Sabi ng mga investigador kay Philip na nakipag-usap na sila sa doktor ni Carissa at pinabulaanan nito na binigyan niya ng gamot ang asawa. Kaya naman, siya ang naging pangunahing suspect sa lahat ng mga pangyayaring ito. Nang harapin siya ng mga investigador, dinedenay pa rin ni Philip na may kinalaman siya sa nangyari. Ayon sa kanya, kahit may mga problema sila, hindi niya kayang saktan ng asawa at ang anak nila. Dito na rin niya inamin na ang relasyon nila ni Carissa ay hindi kasing perfect ng iniisip ng ibang tao. Ibinunyag niya na minsan masaya, minsan hindi, katulad ng ibang mag-asawa na dumadaan din sa mga pagsubok. At dun, inamin niya na bago pumanaw si Carissa, dumaan sila sa marriage counseling upang ayusin ang kanilang relasyon. Nang tanungin kung anong naging dahilan ng mga problema nila, sinabi ni Philip na nahuli siya ni Carissa na may relasyon sa isang 36 years old na babae na si Eileen Florentino. Hindi tiyak kung ito ang tunay niyang pangalan dahil may mga reports na tinatawag siyang Eileen, pero para sa kalinawan, tatawagin na lang natin siya na Florentino. Si Florentino ay isang kaibigan din ni Carissa at regular na uma-attend sa kanilang church services. Meron ding mga report na nagsasabing isa siyang nanay. Nalaman ni Carissa ang lihim na relasyon nila ni Philip noong August 2011, mga 2 buwan bago siya namatay. Sa halip na magalit, magmura o mag-hysterical, pinili ni Carissa na patawarin sila. Tinanggap niya ulit ang asawa, pero may kondisyon. Kailangan nilang dumaan sa marriage counseling at tapusin na ni Philip ang relasyon niya kay Florentino. Ilang araw matapos matuklasan ni Carissa ang lahat, nagdesisyon silang mag-asawa na magpunta sa office ni Pastor Steven, na siya ring marriage counselor, para simulan ang counseling sessions nila. Dito, inamin ni Philip hindi lang ang relasyon niya kay Florentino, kundi pati na rin ang pagiging addicted niya sa mga X-rated video. Dahil dito, iminungkahi ni Pastor Steven na mag-resign muna si Philip sa pagiging pastor at mag-focus sa pagpapabuti ng kanilang relasyon.
Sinabi rin ni Pastor Steven na kailangan nilang gumawa ng mga hakbang upang matulungan si Philip na iwasan ang mga X-rated videos. Umiiyak pa si Philip habang tinatanggap ang mga payo ni Pastor Steven. Bilang bahagi ng kanilang mga hakbang, nag-resign nga si Philip bilang pastor at nilagyan din ni Carissa ng filter ang computer niya para hindi niya na ma-access ang mga maseselang website. Sa mga sumunod na buwan, nakahanap si Philip ng trabaho bilang nurse at kalaunan ay na-promote pa siya bilang senior nurse sa O'Neill Nursing Home. Sinabi ni Philip na ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para maayos ang relasyon nila ni Carissa. Si Philip ay dumaan sa marriage counseling. Hindi na siya nakikipag-ugnayan kay Florentino at iniwasan na rin niyang magbukas ng mga X-rated sites sa internet. Pero hindi alam ni Philip, matalino si Carissa at may kutob siya. Sa isang session nila ng counseling noong October 2011, tinanong siya ni Carissa kung may relasyon pa sila ni Florentino at hindi siya nagkamali. Inamin ni Philip na hindi lang sila magkarelasyon ni Florentino, kundi may nangyari pa sa kanila sa loob ng sasakyan niya. Sinabi rin ni Philip na hindi pa rin niya kayang pigilan ang sarili sa pag-browse ng mga X-rated websites, pati na rin ang mga escort sites. Kahit nahuli na siya ni Carissa ng 2 beses, pinatawad pa rin siya ni Carissa. Bakit? Dahil gusto niyang magkaroon ng buo at masayang pamilya para sa kanilang anak. Naniniwala rin siya na magbabago pa si Philip. Sa mga tanong ng mga investigador, sinabi ni Philip na kahit may addiction siya sa mga X-rated videos at hindi siya naging faithful sa kanilang relasyon, hindi raw niya kayang saktan ang pamilya niya. Pero habang tumatagal, lalong nagduda ang mga investigador kay Philip, lalo na nung hindi niya kayang ipaliwanag kung saan siya dumaan noong araw na lumabas siya. Nang tanungin siya tungkol sa Ativan na nakita sa katawan ni Carissa, iniiwasan niya ito at nagsabi na baka nakuha ito ng asawa niya mula sa ibang tao. Pero hindi naniwala ang mga investigador dahil ayon sa medical records ni Carissa, hindi siya niresetahan ng doktor ng Ativan. Sa madaling salita, ang may access lang sa gamot na iyon ay si Philip dahil bilang nurse manager sa isang nursing home at isa itong gamot na ibinibigay sa mga pasyenteng matatanda. Dahil dito, kinasuhan siya ng Crown Prosecutor ng first-degree murder. Pero ilang araw pagkatapos ng kaso, nakalabas si Philip dahil nahirapan ng judge sa mga ebidensya na ipinresenta. Pinayagan siyang makapagpiyansa ng 305,000 Canadian dollars pero may kondisyon. House arrest siya at hindi pwedeng lumabas ng bahay. Nag-react ang pamilya ni Carissa, lalo na ang kapatid niyang si Hannah na may matagal ng hinala kay Philip. Sabi niya sa interview, nang lumipat sila sa Canada mula sa Pilipinas, umaasa sila sa mas maayos na judicial system. Pero nabigo sila sa desisyon ng judge dahil parang pinapaboran pa nito ang mga nasasakdal kaysa sa mga biktima. Noong November 2014, nagsimula na ang trial at katulad ng inaasahan, nag-plead ng not guilty si Philip. Sa unang pagkakataon, nalaman ng publiko kung anong mga ebidensya ang hawak ng prosekusyon laban sa kanya. Nang mag-start ang trial, sinabi ng judge sa jury na dahil first-degree murder ang kaso, kailangan nilang makita na may intention si Philip na pumatay. Ayon sa prosecutor, malinaw na binalak ni Philip na patayin si Carissa. Kung hindi nila kayang patunayan na first-degree murder, baka mapunta pa ito sa manslaughter. Sa opening statement ng Crown Prosecutor, agad niyang inatake ang pagkatao ni Philip. Binanggit niya na kahit sa mata ng marami, mukhang isang mabait, matulungin at hindi kayang gumawa ng masama si Philip, ito'y isang malaking kasinungalingan. Ang totoo, isa siyang sakim at masamang tao na handang gawin ang lahat para maging single muli at makuha ang gusto niyang buhay. Para patunayan ito, ipinakita ng prosecutor ang mga findings mula sa computer forensics team na nagsuri sa computer ni Philip. Ayon sa report, noong October 10, 2011, isang linggo bago mamatay si Carissa, ginamit ni Philip ang computer para magtanong sa website na wikianswers.com kung nakamamatay ba ang 100 mg na Ativan. Nagtanong din siya kung may epekto ba ito sa buhay ng isang tao.
Matapos nun, nagsimula siyang mag-research tungkol sa mga autopsy at toxicology reports. Ipinakita ng prosecutor na ilang araw pagkatapos ng mga tanong na ito, dumaan si Carissa sa St. Mike's Hospital dahil sa matinding pagkahilo at pagsusuka. Habang nagre-recover at naghihirap ang kanyang asawa sa ospital, si Philip ay abala sa bahay at mukhang nag-e-explore ng mga bagay na makakapagbigay sa kanya ng ultimate experience. 3 minuto pagkatapos noon, nagbukas siya ng website ng censoredsite.com kung saan nagsimula siyang mag-browse ng mga review tungkol sa mga babae na maaari niyang makatagpo. Habang ginagawa ito ni Philip sa bahay, dumating ang blood work ni Carissa sa ospital at dito nakumpirma ng mga doktor na may ativan sa katawan ni Carissa. Si Carissa, pati na rin ang kanyang ina na dumating sa ospital ay itinanggi na ininom niya ang gamot na yon. Sinabi pa ni Carissa na hindi siya basta-basta umiinom ng gamot dahil sa posibleng epekto nito sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang prosecutor ay nagsabi sa jury na ang pangyayari noong October 10 ay tila isang trial run ni Philip. Sinubukan niyang makita kung paano mag-react ang katawan ni Carissa sa gamot. Ibinunyag pa ng prosecutor na si Philip ay ginamit si Carissa bilang eksperimento. Para dagdagan ng ebidensya, ipinakita ng prosecutor ang mga data mula sa computer forensics team na nagpapatunay na 4 na oras lang matapos ma-discharge si Carissa mula sa ospital, ginamit na naman ni Philip ang computer at nag-search tungkol sa gamot na lorazepam na ang generic name ay Ativan. Ipinakita din ng prosecutor ang toxicology report ng katawan ni Carissa at ayon dito, may banana smoothie sa tiyan ni Carissa. Ipinakita ng prosecutor na si Philip ay nag-research pa ng 1 linggo tungkol sa gamot bago niya isakatuparan ang plano niyang patayin si Carissa. Noong gabi ng October 17, 2011, sinadyang haluan ni Philip ng Ativan ang banana smoothie ni Carissa. Nang magsimulang manghina si Carissa, pinilit siyang mag-relax sa bathtub. Hindi alam ni Carissa ang mga plano ni Philip at nang ang tubig ay sapat na, bigla siyang itinulak ni Philip sa bathtub at inilublob ang mukha ni Carissa sa tubig. Ang autopsy report ay nagsabing namatay si Carissa dahil sa pagkalunod at ito ay suportado ng medical examiner's findings. Ipinakita rin ng prosecutor ang mga larawan ni Carissa sa lahat ng jurors upang ipakita kung gaano siya kasaya at excited na maging ina. May malakas siyang pananampalataya sa Diyos at isang matagumpay na babae. Kaya't sinabi ng prosecutor, kung makarinig man tayo mula sa kampo ni Philip na ito'y isang aksidente o na si Carissa ay nagpakamatay, huwag ito paniwalaan. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Ang prosecutor ay nagbigay ng malinaw na motibo ni Philip. Ginagawa niya ito para makasama si Florentino. Ayon sa prosecutor, si Florentino ang dahilan kung bakit handa si Philip gawin ang lahat para makawala sa kanyang responsibilidad bilang asawa at ama. Pumunta si Florentino sa korte at talagang sinikap niyang takpan ang mukha niya para hindi siya makilala ng mga tao na nanghusga sa kanya dahil sa relasyon niya kay Philip. Napilitan siyang umakyat sa witness stand para magbigay ng detalye tungkol sa kanilang ugnayan ni Philip. Naglabas ng legal notice ang judge at sinabi na kung hindi siya dadalo sa paglilitis, mag-i-issue ito ng warrant of arrest at kakasuhan siya ng contempt of court. Sa harap ng judge at pamilya ni Carissa, sinabi ni Florentino kung paano nagsimula ang relasyon nila ni Philip. Ayon kay Florentino, nakilala niya si Philip at Carissa noong spring ng 2011 sa Ennerdale Baptist Church. Naging close sila pero mas lalo niyang nakilala si Philip nang magkausap sila tungkol sa mga problema niya sa landlord. Dahil sa mga usapan nila, unti-unti siyang nahulog kay Philip dahil sa tingin niya, siya lang ang nakakaintindi sa kanya. Isang araw, nakareceive siya ng email mula kay Philip na nagsasabing mahal siya ng Panginoon. Nagpalitan sila ng mga cellphone numbers at madalas na silang mag-usap hanggang sa hindi na nila napigilan ang sarili at nagkaroon ng lihim na relasyon. Aminado si Florentino na hindi na nila napigilan ang nararamdaman nila para sa isa't isa at may nangyari pa sa kanila sa loob ng kotse ni Philip para maitago ang kanilang relasyon at maprotektahan ang posisyon ni Philip bilang pastor.
Madalas silang mag-usap sa Yahoo Messenger sa basement ng bahay ni Carissa. Minsan, nag-uusap sila habang tumatakbo si Philip o habang nagja-jogging sa labas ng bahay. Pero gaya ng kasabihang, walang lihim na hindi nabubunyag, nadiskubre agad ni Carissa ang kanilang relasyon. Ayon kay Florentino, nalaman ni Carissa na siya ang babae ni Philip noong August 2011, halos 2 buwan bago ito mamatay. Nagkaroon sila ng confrontation kasama ang isa pang pastor mula sa simbahan at pinatawad sila ni Carissa. Hindi na siya muling nagsimba doon at nakatanggap pa siya ng text mula kay Philip na nagsasabing, "Mahal kita, pero ayokong mapunta sa impyerno dahil sa patuloy nating kasalanan." Sa witness stand, sinabi ni Florentino na sinubukan nilang tapusin ang relasyon pero hindi nila ito nagawa dahil sa tindi ng tukso. Aminado si Florentino na kahit si Carissa ay nasa ospital, nagkasama pa rin sila ni Philip. Pero hindi siya naniniwala na may plano si Philip na saktan si Carissa kahit minsan niyang sinabi na gusto niyang umalis at sumama sa kanya. Iniharap din ng prosecutor ang family doctor ni Philip at ibinahagi nito na 2 linggo bago mamatay si Carissa. Dumaan si Philip sa kanyang clinic at sinabi niyang depressed siya dahil sa mga hindi pagkakasunduan nila ni Carissa. Dito, nabanggit ni Philip na kung bibigyan siya ng pagkakataon na balikan ang panahon, hindi na niya pipiliin si Carissa bilang asawa. Iniharap din ng prosecutor ang cellphone pings na nakuha ng mga investigador. Ayon sa mga records ng cell tower, hindi totoo ang sinabi ni Philip na nag-jogging siya. Sa halip, nasa loob lang siya ng bahay nila sa 12 March Road. May mga call logs din na nagpapakita na habang si Carissa ay nasa bathtub, kausap ni Philip ang kanyang kirida sa phone ng 30 minutes. Sa closing statement ng prosecutor, ipinakita niya ang autopsy report, toxicology report, computer forensics, cellphone data at hospital records. Sinabi niya sa jury na hindi nagsisinungaling ang mga datos at nagpapatunay na may intensyon si Philip na patayin si Carissa. Hiniling niya sa jury na ibigay ang pinakamataas na parusa kay Philip dahil 2 buhay ang kinuha niya. Ayon sa abogado ni Philip, hindi siya tumayo sa witness stand. Inisip nila na baka aksidente lang o nagpakamatay si Carissa. Nagharap sila ng psychiatrist na nagsabing ang kombinasyon ng hormone changes at pressure mula kay Philip ay pwedeng magdulot ng depresyon. Kaya posibleng nagdesisyon si Carissa na tapusin ang buhay niya. Nagharap din sila ng computer expert at ipinakita na si Carissa mismo ang nag-research tungkol sa Ativan at uminom ng sobrang dami nito sa banana smoothie, kaya nangyari ang aksidente. Aminado ang abogado ni Philip na nagkamali siya sa relasyon kay Carissa, pero hindi ibig sabihin na may kasalanan siya sa pagkamatay nito. Iniharap nila ang records mula sa nursing home para patunayan na hindi nagnakaw si Philip ng Ativan. Sa closing argument, sinabi ng abogado ni Philip na hindi nila tinatanggi ang kasalanan ng kanyang kliyente. Pero hiniling nilang suriin ng jury ang mga ebidensya at bigyan ng pabor si Philip kung walang sapat na pruweba. Noong December 4, 2014, nahatulan si Philip ng guilty sa kasong manslaughter at pinatawa ng 15 years na pagkabilanggo. 3 araw pagkatapos ng desisyon, ipinag-utos ng judge ang pagkulong kay Philip dahil sa mga butas sa trial. Pinayagan ang apila ng kanyang abogado at nakumbinsi nilang mag-apila. Pinayagan si Philip na makapagpiyansa habang naghihintay ng bagong paglilitis, isang desisyon na ikinalungkot ng pamilya ni Carissa. Sa pangalawang paglilitis noong 2019, nahatulan ulit si Philip ng guilty sa manslaughter. Pero nag-apela pa rin ang kampo ni Philip sa Supreme Court. Noong May 2022, final na ang desisyon. Guilty si Philip sa manslaughter. Itinuturing nilang may pananagutan si Philip dahil hindi niya tinulungan si Carissa. Matapos ang 11 years ng paghahanap ng hustisya, sa wakas, natagpuan din ng pamilya ni Carissa ang hustisya sa kanyang pagkamatay. Kung natapos mo ang video na ito, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang episode, please leave a like or comment. Kung may ibang kaso kang gusto mong i-cover namin, please let us know.